Ito sina Senators Alan Peter Cayetano at Senator Kiko Pangilinan nagkasagutan na naman sa usapin ng West Philippine Sea. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Jay, nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano sa muling pagdinig ng Senate Resolution number 256 na naglalayong kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal at mambabatas ng Pilipinas at palakasin ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kanyang interpolation, pinanunay kay Cayetano ang mga naging pahayag at kilos ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Partikular ng paglabas umano ng mga karikature ng Pangulo ng China na pinagmulan ng palitan ng matitinding pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal at mambabatas ng Pilipinas. Ayon kay Cayetano, hindi aniya ang ganitong uri ng aksyon ang tamang paraan sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Git niya, may nararapat at maingat na pamamaraan sa pagsulong ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi ito sa pamamagitan ng mga pahayag o materyales na maaaring ituring na pambabastos sa lider ng ibang bansa. Nagsimula ang mainit na sagutan ng ipagtanggol ni Senator Pangilinan si Tariela at iginiit na may karapatan ng isang opisyal ng gobyerno na ipaglaban at ipagtanggol ang bansa laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat agad maliitin ang layunin ng mga pahayag na naglalayong igiit ang soberanya ng Pilipinas. Ipinunto din ng senador na hindi lamang ang mga naging pahayag ng Chinese Embassy patungkol kay Tariela ang naging dahilan kung bakit isinusulong ang resolusyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mainit na sagutan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Alan Peter Cayetano. Ulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is nagahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero nagahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So, we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. Tariela. So that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session is suspended for 1 minute. Natigil naman ang tumitinding palitan ng salita ng pansamantalang sinuspende ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang sesyon upang pakalmahin ang sitwasyon at mapag-usapan ang isyu. Sa huli, nilinaw ni Cayetano na kaisa siya sa mga Pilipinong ipinaglalaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ngunit hindi niya sinusuportahan ang aniyay maling pamamaraan na maaaring makasira pa sa diplomasya ng Pilipinas. Samantala, Bombo Dennis Bombo Jay, sa kaugnay na balita mula sa mataas na kapulungan, iginit ni Senador Bam Aquino na maganda umanong pinag-uusapan na ang United Opposition. Ngunit hindi ito dapat nakatuon lamang sa 2028 national and local elections. Sa isang ambush interview, sinabi ni Aquino na seryoso at mabigat ang problemang kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan, kabilang ang krisis sa edukasyon, kaya't hindi na dapat hintayin pa ang sunod na halalan bago magsanib pwersa ang iba't ibang sektor ng oposisyon. Dagdag pa ng senador, ang tunay na pagkakaisa ay dapat magsimula ngayon pa lamang, hindi para sa politika, kundi para sa kapakanan ng bayan.
At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.